Magandang araw mga idol. And for today's video ay ibabahagi ko sa inyo yung mga benefits ng paglalagay ng mulching or organic mulch sa ating mga taniman. Ito yung, ayan mga idol, kung mapapansin nyo, ito yung tanim kong kamoting kahoy. Ito yung pinaka niya, katawan, and then yung pinakapuno niya nilagyan ko ng mga tuyong damo, dayami. Ito yung magsisilbing mulch or organic mulch dito sa tanim kong kamoting kahoy. Tsaka yung sa iba ko pang mga tanim, naglalagay din ako niyan. Kaya mga idol, kung may makita man kayo dyan sa mga taniman nyo na ganito, huwag nyong sunugin. Ang pinakamaganda dyan na gawin is tipunin natin and then ilagay natin sa mga pinakapuno ng ating mga tanim na halaman. Malaking tulong to ngayon mga ka-idol dahil tag-init tong paglalagay ng mga mulch sa ating mga tanim. Ano ba yung naitutulong nito, yung paglalagay nito sa ating mga taniman or sa ating mga halaman? Unang-una na dyan mga idol, yung naitutulong nito or yung benefits na magagawa nito sa ating mga tanim is makakatulong to para makaiwas yung ating halaman sa heat stress. Dahil nga ngayon sa mainit na panahon, mabilis matuyo yung lupa, mabilis maapektuhan yung lupa, mabilis tumigas. Makakatulong yung paglalagay nito mga idol para hindi mapokus yung init or heat stress dito sa ating mga halaman. Hindi siya maaapektuhan kasi nga yung lupa na pinagtataniman niya protected ng organic mulch, hindi makakatagos dyan yung heat stress mga idol. Kaya mas maganda kung mas makapal yung mailalagay natin, mas mabibigyan natin ng proteksyon yung ating halaman sa matinding init. At makakatulong talaga itong paglalagay nito mga idol para mapanatili na malamig yung temperature sa area na pinaglalagyan nito mismo. Ang paglalagay ng organic mulch, mas maganda, mas makapal, mas makakatulong siya para makaiwas sa heat stress yung ating mga tanim na halaman. And ngayon mga idol, andito tayo sa taniman ko ng upo. Kung mapapansin nyo, nilatagan ko ng mga dayami yan or to yung mga damo. Ano pa ba yung isang naitutulong niya sa ating mga taniman or halamanan? Makakatulong yan mga idol para mapigilan yung pagtubo ng mga damo-damo sa ating mga taniman. Kasi yung mga damo-damo na yan mga idol, once na tumubo yun at dumami, malalamangan niya sa pag-absorb ng nutrients yung ating mga tanim dun sa spot na yun or sa area na yun. Kaya yung paglalagay ng organic mulch or yung mga tuyong damo na yan sa ating mga taniman or paglalatag, kasi yan mga idol, nilatag ko lang yan. Yan, ginagapangan na ngayon ng upo. Makakatulong talaga yan para ma-prevent yung pagtubo ng mga damo na pipigil sa paglago or paglaki ng ating mga halaman. At yung isa pang benefits ng paglalagay nito mga idol, paglalagay ng organic mulch is mapapanatili niya na moist or basa-basa yung lupa, yung spot na yon kapag naglagay tayo ng mas makapal na organic mulch. Kaya mga idol, hindi ko pa nadidilig yan, kahapon yung huling dilig ko niyan, and kung mapapansin nyo parang basa-basa pa yung spot na yon, yung may lagay na organic mulch. Ayan. Kaya mahalaga na maglagay tayo niyan para mapanatili natin na moist yung lupa. Ito, every morning ko lang dinidilig tong kamoting kahoy na to mga idol. And ayan, kung makikita nyo, medyo moist pa yung lupa niya or basa-basa. Ayan yung naitutulong ng paglalagay ng organic mulch or mulching sa ating mga taniman or tanim. And andito naman tayo ngayon mga idol sa tanim kong sili. Ayan, may mga bunga pa mga idol. At yung isa pang benefits pala ng paglalagay ng organic mulch sa ating mga tanim, kahit anong tanim naman mga idol, is mapapanatili niyang malambot at buhaghag yung lupa na pinagtataniman ng halaman natin na yon. Ito mga idol, naglagay din ako ng organic mulch dyan. Marami kasi niyan dito sa bukid. Ito yung puno ng sili. Kagandahan dito mga idol, dahil natatakpan nga siya ng organic mulch, mapapanatili niya na buhaghag at malambot yung lupa kasi nga hindi na aapektuhan ng mainit na panahon. Yung lupa kasi mga idol, once na ma-expose sa matinding init yan, mamumuo yung mga lupa na yan and then titigas, mahihirapan yung mga ugat ng ating halaman na makalago or
o nga makalago and makapenetrate dun sa pinakailalim kasi nga matigas na yung lupa. Kaya ayan mga idol, makakatulong yan para manatiling malambot at buhaghag yung lupa na yon. Mas maganda, mas makapal yung paglalagay natin nito ng organic mulch. And ayan mga idol, bumalik tayo dito sa taniman ko ng upo. Yung mga nilatag ko na yan mga idol na dayami or mga tuyong damo, yung isa pang benefits na maitutulong sa ating mga halaman ay magsisilbi silang pataba or organic fertilizer. Kasi nga mga idol, dahil organic nga sila, nabubulok sila, habang tumatagal ay nabubulok sila, hahalo sa lupa yan mga idol. Once magbubulok yan, and then once na mabulok yan, yung mga organic mulch na yan, magsisilbing pataba yan sa ating mga halaman. And then hindi lang sa ating mga halaman, yung lupa or area na pinaglalagyan natin yan is tataba dahil marami siyang makukuhang sustansya dito sa mga organic na to, organic mulch na yan. Mabubulok yan, madedecompose, hahalo sa lupa, mag-iiwan ng organic matter sa lupa yan. And ang isa pang naitutulong nito mga idol, nakakatulong itong hindi maging acidic yung lupa dahil sa organic nga siya. Yung paglalagay ng mga tuyong damo, mga dayami, kahit hindi mga dayami, mga dahon, basta yung mga nabubulok na pwedeng maging pataba sa ating mga halaman, ayun yung nagagawa ng paglalagay ng mga mulching na yan. And siya nga pala mga idol, kaya pala naisipan kong latagan ng mga tuyong damo, dayami tong gapangan ko ng upo, na tinanim kong upo. Dahil nung nakaraang tag-araw mga ka-idol, nung nagtanim din ako ng upo, yung ibang baging niya nasusunog kapag expose sa yung nasa lupa lang, walang nakalatag na ganto, walang dayami. Yung ibang niya nasusunog sa sobrang init ng panahon. Kaya ngayon, ang ginawa ko, yung mga tuyong dayami inipon ko, inilatag ko dyan sa gapangan ng upo. Kaya yan mga idol, ang dami niyang dayami na yan. Inilatag ko yan dyan para hindi mabulok yung yung mga baging ng upo, kasi nga nagapang sila sa lupa. Kaya halos yung ginagapangan nila, nilalagyan ko ng mga dayami para hindi mabulok yung mga baging, kasi nanghihinayang ako pag nabubulok eh. Ito pala mga idol, namumunga na yan. Dalawang klaseng upo yan. Yung isa upong haba yung shape nya, ito yung Mayumi F1. Ito naman yung upong pabilog yung shape. Native to mga idol, tong upong bilog ang tawag ko dyan. Mas masarap to yung sabaw nito kumpara dito sa haba, kasi ito matamis yung sabaw nitong upong bilog. Ayan, dalawang klaseng upo yan mga idol, yung tanim natin.